Hi sir, kumusta po kayo? I'm good, thank you. Okay. Salamat sir, nakapunta po kayo ngayon para sa ating presentation. So, aware naman po ba sila sa ating presentation today? Yes. Okay. So, yan. Napakaganda po kasi talaga ng topic natin for today. And hopefully po marami po tayong matutunan. So, sa nakababasa naman po natin, sir, nakikita natin dito, healthy living to reduce the risk of lifestyle diseases. Tama po ba? Yes. Kita natin. Okay. So, from the word itself, healthy living, ano po ba naisip natin, sir? Healthy living, syempre, kumain ng tama. Healthy foods, mga gulay, mga ganyan. Exercise, tapos yung mga yung mga painom, pag-iwas-iwas, tatanda yung dapat. Okay. So, sa lifestyle diseases naman po ba, sir, meron po tayong ideya? Lifestyle disease, wala eh. Okay, wala po tayong ideya sa mga lifestyle diseases. Pero kayo po ba, sir, sa tingin niyo po ba na healthy ang ginagawa natin? Di ko sure eh. Kasi syempre, well, hindi rin ako familiar sa mga ganyan. So, ano lang yung pinakain ko. Siyempre, so, hindi ko rin alam kung healthy ba yan o ano. Kasi, pag gutom na ako, Sige po. Well, technically po, di ba, bilang isang Pilipino, ganun naman po talaga tayo, di ba? Nasanay pa nga po tayo sa breakfast, lunch, dinner, tapos in between doon, meron pa po tayong mga tinatawag na merienda. At kung minsan medyo sagad-sagad pa, meron pa pong midnight snack. Tama po ba, sir? Tama, lalo pag stress. Tama po ba, sir, tama po ba yun, sir, kapag kuwari na-feel natin, di ba, normally, kapag pumupunta tayo sa mga piyesta, ganyan, kumain ka na ba? Tama po ba palagi na puro kain na lang? Hindi ko rin alam kasi syempre, sayang ng pagkain eh. So, kakain na lang tayo. Tapos nag-alok naman, nakakaya naman tanggihan, di ba? Okay. Tama nga naman, sir. Meron nga naman po kayong punto. Pero syempre, sir, alam po ba natin na dahil po doon sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle, possible po tayo magkaroon ng sakit? Sabi nila, pero hindi ko alam kung anong pwedeng mag-risk. Okay. Tamang-tama po, sir. Mabuti nga po, sir, naka-attend po talaga kayo dito sa ating seminar for today. So, again po, sir, ako po si Miss Kitty. Kung meron po tayo, sir, mga katanungan later on po, meron po tayong open forum para po nang sa ganun makapagbigay po kayo ng mga ideya at the same time din po makapagtanong kayo sa akin ng mga possible suggestion para po sa inyong lifestyle. Okay? So, ngayon, sir, pag-usapan po natin, sir, kung ano pong nilalaman ng ating seminar today. So, first is, what is lifestyle diseases? Okay, pag-uusapan po natin dito ano yung lifestyle disease na yan. Sino ba nagpauso niyan? Okay. Tapos, what causes lifestyle diseases? Ano po ba yung rason bakit po tayo nagkakaroon nitong mga lifestyle diseases na to? Ano po ba yung nakakahawa po ba yan? Ano po ba yan? Namamana po ba yan? Mga ganun bagay po. Why is healthy food important? Then next po, sir, is healthy food components. Then, healthy planning. Tapos, meron po tayong question and answer portion. Okay? So, sir, start na po tayo, ha? So, ngayon, pag-usapan na po natin, what is lifestyle diseases? Again, sir, kanina tinanong ko kayo, ano po ba yung ideya niyo sa lifestyle diseases? Sabi niyo po sa akin, wala po kayong ideya. Tama? Okay. Sige. So, lifestyle diseases. Pwede po ba natin, sir, pakibasa? Lifestyle diseases are health problems that are primarily caused by the way a person lives. These diseases are linked to habits and behaviors such as poor diet, lack of physical activity, smoking, alcohol use, and chronic stress. They're also called non-communicable diseases, NCDs, because they are not passed from person to person. Okay, tama po. Okay. So, from the word itself po, sir, is lifestyle, diba? So, ibig sabihin po, yun po yung buhay natin. Yun po yung ginagawa natin sa pang-araw-araw. So, syempre, sir, diba, para tayo, sir, alikansya. Ang ating katawan ay para po siyang alikansya. So, kung ano po yung nilalagay natin, yun din po yung kapag nagbasag na tayo ng alikansya natin, yun din po yung aanihin
din po yung makukuha natin. Tama po ba? So for example, araw-araw yung lifestyle po natin is parang kain lang tayo ng mga dilata, chichirya, fast food. Sir, tanongin ko kayo, ilang beses po kayo nagpa-fast food sa isang linggo? Halos araw-araw eh. Alis araw-araw. Bakit po kaya, sir? Hindi ako marunong magluto. Isa. Hindi naman sa mura pero mas makakatipid ka ng oras. Okay, tama nga naman, di ba? Oo nga naman, sir, di ba? May point na naman talaga, nakakapagod, nakakatamad. Tapos, di ba, syempre, minsan nakakatipid ka pa sa oras. Ano nga naman din talaga, sir, si drive-thru Jollibee, si drive-thru McDonald's, di ba? O, di ba, ayos mo ng katawan mo, drive-thru ka na lang sa McDonald's, pasok ka na sa trabaho. Tama po ba, sir? Okay. Pero, sir, tanongin ko po ba kayo, kamusta naman po yung health natin recently? Kamusta naman po ba, sir? Meron po ba tayo, sir, na-feel na sa katawan natin? Ganon. Palaging pagod. Pag minsan, hindi ko alam kung saan nagkakaroon, baka stress. Tapos, palaging antukin, ganon. Yun, yung mga ganon, sakit katawan. Minsan. Okay. So, sir, ano man lang po ba tayo? Nag-exercise man lang po ba tayo, sir? Minsan lang. Pag may oras. Kasi pag minsan, wala talaga eh. Okay. Oras sa puro trabaho. Okay. Kamusta naman, sir, ang stress natin recently? Trabaho, daming kailangan tapusin. So, stressful talaga. Hindi maiwasan. Okay, I see. Okay po. So, alam niyo po ba, sir, na dahil dito sa mga bagay na ginagawa natin pang araw-araw, itong mga bagay na ginagawa po natin, such as, for example, hindi mo natin, kumbaga, pagkain ng tama, ayun po, puro stress po yung buhay natin, hindi malang po tayo, sir, di ba, nag-exercise, hindi naman natin, sir, kailangan mag-enroll talaga sa gym. Kahit lang din naman po, sir, 15 minutes a day, enough na po yun. Pero, from the word itself, sir, lifestyle diseases, diba? Sa tingin niyo po ba, sir, hindi po ba tayo, sir, natatakot sa word na lifestyle diseases? Kasi, katulad, sir, ng sinabi natin kanina, medyo parang we check all of the boxes, diba? Stress tayo, talagang lagi tayo nagpa-fast food. Syempre, sir, sa mga fast food na yan, diba? Puro yan mga mantika, diba? Mahilig kayo sa fries? Of course. Oh, syempre nga, sarap yung pag kinagat mo, crunchy pa, di ba? Medyo maalat-alat, perfect, di ba? Tapos, aminin po natin, sir, araw-araw po ba? 4 times a week. Okay, sige, 4 times a week. So, pag napapadaan, tapos pag gutom na, kung ano yung madaanan doon sa drive ko, mas mabilis. Okay. Ano naman, sir, yung paborito natin sa pagkain pagka-uwi? Fried chicken. Uy, fried chicken. Sarap. Yung tipong pagkagat mo na, crunchy. Diba? Tapos mahilig din kayo sa mga lechon, mga gano'n, bulalo. Uy, soft drink din. Bagay na bagay sa akin. Ay, diba? Lalong-lalo na pag kumagat ka ng fried chicken, tapos lagyan mo ng kanin. Diba? May Mang Tomas. Tapos merong pangkok. Ay, sus ko, sarap. Diba? Okay. So, ngayon, sir, next tayo, ha? Ano itong mga lifestyle diseases na to? Saan ba siya, sir, nag-uumpisa? So, number 1, sir, nag-uumpisa yung lifestyle diseases na yan, sir, sa, of course, poor eating habit. Katulad siya na sinabi natin kanina, diba? Kain na lang talaga tayo sa labas, kasi syempre, kinakapos talaga tayo ng oras. Tapos, yun nga din siya, mahilig tayo talaga, sir, sa mga fried, lechon, bulalo. Tama po ba, sir? Yan, sarap, no? Okay. Also, no physical movement. Admitted naman po ba natin, sir, wala tayong physical movement? Oo, kasi pagka umaga, pakagising, syempre magkakape muna. Tapos, minsan late na magising, diretso na ligo, tapos diretso ng trabaho. Ay, pag-uwi naman, pagod na. Tapos di na talaga sa nakakapag, kaya tulog na diretso. Okay. Tigil muna, ganun. Okay, tapos imbis na dapat kahit papaano, kahit mag-exercise tayo, talagang hindi na rin talaga nagagawa. Okay, so next is, consumption of cigarette and alcohol. Ito ba, sir, gaano kadalas ang minsan, gaano tayo, sir, kadalas na nag-yosi, nag-iinom? Pag umiinom, yan, dyan ako na papayosi, stress.
Kasi yung father ko rin, parayosi. So, syempre, Okay, nadami na rin. Tapos nadamay. sa trabaho ko dati, ng call center. Kaya, yosi na rin. Okay. So, alam niyo po ba, sir, na yung mga ginagawa natin mga bagay na yon can also contribute to possible diseases in the future? Alam po ba natin yun? Alam naman. Kasi, syempre, yung mga commercial tayo. Pero, parang nababaliwala lang. Kasi nga, stress. Diba? Pangalis ng stress. Okay. May punto nga naman si sir, diba? So, sir, lifestyle diseases are illnesses because of poor lifestyle choices. And because of that, dun tayo, sir, nagkakaroon, sir, ng heart attack, diabetes, yan, stroke. Alam po ba natin, sir, na ang number 1 killer sa atin is heart attack at stroke? Alam mo ba natin yan? Hindi, pero siyempre, may naririnig mga kaibigan, mga kaibigan, mga kapamilya nila. Stroke daw, gano'n, heart attack, may diabetes. Okay. Alam niyo po ba, sir, meron pong kakilala at the age of like 38, recently po, sir, na-stroke siya. Na-stroke siya, batang-bata pa po, diba? Technically, 38, bata pa yan. Kasi diba, katulad nga din po ng yung mga kalululuhan natin, diba? Para sa kanila, mismo maabot pa ng 90 plus, 100. Kasi, syempre, yung lifestyle nila. Pero ngayon, sir, parang, alam mo yun, sir, pabatahan ng pabatahan yung mga namamatay. Tama po ba, sir? Diba? So, isa yun, sir, basically. So, dahil ngayon, sir, sa ginagawa natin, lifestyle, puro na lang din talaga cellphone, kain talaga na lang ng kung ano-ano dyan na available. Especially, sir, naging very much handy ngayon para sa mga tao yung pag-order online. Meron ng Foodpanda, meron ng Grab, diba? So, kahit nasa bahay tayo, kahit meron naman tayo, sir, access sa pagluluto, diba, sa kusina, pero mas chine-choose pa rin natin, sir, na mag-order na lang sa Foodpanda kasi nga, mas mabilis. Tama po ba? Admitted po ba natin yun? Okay. So, alam naman po ba natin, sir, na dahil dito sa mga simpleng bagay na to, sir, possible tayo magkaroon ng mga ganitong klaseng sakit? Hindi, kasi wala sa isip ko yun. Okay. Parang na-enjoy ko lang yung mga pagkain, ang sarap, yun. Wala naman sa isip ko yan. Ngayon lang, yung sinabi mo. Okay. Tapos, kanina, sir, nasabi niyo sa akin, hindi talaga kayo, sir, sa mga fried foods, tama? Okay. Alam niyo po ba, sir, na sa pagkain natin ng mga fried foods, diba? Yung mga bulalong yan, yung mga take out natin, sir, sa McDonald's, sa Jollibee, yung mga bagay na yon can really cause like diabetes, stroke, and heart attack. Dahil po doon, sir, actually, sir, hindi lang yun. Yung father ko rin po kasi, basically, share ko lang din sa inyo, sir. Meron po siya, sir, diabetes. At dahil doon, kumbaga parang sa akin din is kailangan ko din umiwas-iwas doon. Dahil, syempre, meron na kaming, kumbaga, lineage na nasa ko na siya, nasa genes ko na siya. So, dapat nag-iingat. Yung tatay po ba natin, sir, meron po ba tayo, sir, history sa family natin, sir, na may diabetes? Wala. Well, yung yung sa mother side ko, yung tito ko, na nagkaroon siya ng type 2. Type 2 diabetes. Tapos, sa father ko naman, namatay na siya. Basically, dahil sa yosi kasi. So, dapat, sir, alamin po talaga natin. Ako din sa inyo, sir, matitip ko din po sa inyo na, for example, sir, sa family natin, sa mga family history natin, diba, alamin po natin kung ano po yung mga naging sakit ng mga dati natin, sir, na, mga kamag-anak, especially, sir, sa parents, sa nanay, sa tatay, sa lolo, sa lola, para po alam natin kung ano po yung mga possible diseases na possible din po natin makuha. At para din naman po, sir, maiwasan din po natin siya. Pero paano po ba talaga natin maiiwasan yun? Paano po natin siya talagang maiiwasan at the same time po din, sir, paano po natin malalabanan? Diba? So, okay, let's talk about this one. Let's talk about the number 1 killer, heart attack and stroke. Kanina po, sir, nasabi niyo po sa akin, nahilig po talaga kayo, sir, sa mga fried foods. Tama po ba? Okay, alam po ba natin na yung mga mantika ng mga fried foods na kinakain po natin, pwede po siya magbara sa ating mga ugat?
Hindi mo rin po natin alam, sir. Ngayon, sir, alam nyo na. Sinabi mo na eh. Okay. At alam nyo rin po ba, sir, di ba, syempre, pabata na rin po ng pabata ngayon, sir, yung mga kinukuha na ni Lord ng dahil sa mga sakit na to. Alam mo ba natin yan? Sa mga news na Facebook lang yun, lumadaan sa ano mo na bata-bata pa. Batang-bata pa, no? Sir, syempre, sir, lifestyle din po kasi talaga eh. Oo, tama, sir, lifestyle din po talaga eh. Kaya dapat, sir, ha, bago na tayo. Okay, so, why is healthy food important? Sige, sir, basahin nga po natin. So, eating healthy food is important because it's a long-term investment for optimal physical and mental health. By choosing the right foods, we can support our bodies to function well and enjoy a better quality of life. Okay, sir, perfect. Ito, sir, ibibigay ko po ito sa inyo. Ito po yung mga healthy eats po, mga healthy way po. In order din po na mga idea din po yan, na makakatulong din po sa inyo. Kasi alam ko po, very busy po kayo. Pero syempre po, diba, hindi po sapat na rason yun. Para ho kumain na lang tayo, basta-basta na, okay, mag-fast food na lang ako, tapos babaliwalain ko na yung salitang healthy eating. Okay? So, what are the healthy food components? Here are some example of healthy food components. First, nandiyan yan, sir, yung fats, water, fiber, protein, carbohydrates, vitamins, and minerals. So, para sa inyo ho ba, sir, kasi normally yung mga kinakain nyo ho talaga, sir, is rich in like sugary stuffs, tapos fats, diba? So, dapat ho kasi, sir, balance lang po yung kinakain natin. Dapat ho din naman, sir, is hindi puro sa, kumbaga, dapat kung ano lang yung available dyan, sige, kainin ko na lang. Okay? Para humabilisan lang. Baka naman, sir, kakamabilis natin, sir, ng pagkain, ay mapabilis din sa ring buhay natin. Okay? So, eating healthy eats. So, first is, okay, so, some of the healthy eating, ito, sir, katulad ito, sir, binigay ko sa inyo na example. So, first is, choose nutritious foods. Okay? O, ayan po siya. So, eat foods rich in nutrients such as fruits, vegetables, whole grains, lean or low-fat protein. Okay, ano po ba, sir, yung mga low-fat protein such as chicken breast? Pwede din po tayo, sir, kumain ng mga fish. Ganon kasi yung mga healthy din po yung mga oil nun. Especially, sir, ano pa bang mga healthy na mga protein dyan? Pwede rin, sir, tofu. Ganyan, diba? Pwede rin natin pang separate or pang alternate yun, sir, sa iwan ng taba. Yes, ganon. Syempre, sir, yung pork, medyo pwede naman din kayo, sir, mag-pork. Pero dapat, sir, healthy portion lang. Hindi po siya dapat, sir, araw-arawin mo na parang, okay, dapat pork na lang ako araw-araw. So, portion size. Alam po ba natin, sir, na dapat normally, sir, nakakailang scoop kayo, sir, ng kanin? Mga inasal, mga tatlo. Mga tatlo, daming lakas ni sir. Pero, lakas ni sir, kumain ng kanin na. So, dapat, sir, portion sizes lang, diba? So, meron po tayo ditong vegetable, meron tayong meat, meron po tayo dyang rice, then meron din po tayo dyang vegetable. Dapat po, kompleto siya. Okay? So, eat a variety of foods. Make sure to eat variety of foods including fruits, vegetables, whole grains, plants, and animal protein. Next is limit fast food. Ayun na, sir, ha? Limit fast food. Okay? Limit consumption of processed foods and fast foods that are high in sugar, saturated fat, salt. These foods tend to be low in nutrients and high in calories. Okay? Lalo-lalo na, sir, sabi mo sa akin kanina, mahilig kayo, sir, sa Coke. Tama po ba? Yun. So, yun, sir, alam niyo po ba, isa pa po yun, sir, yung diabetes, di ba? So, isa rin yun, sir, sa leading cause of death ng mga tao ngayon. Okay? So, that's the reason why din, sir, is nagkakandak kami talaga ngayon ng seminar sa mga tao para po lang sa ganun is matutuwa sila ng proper way paano din naman po pahabain yung buhay natin. Diba? Siyempre, for sure, sir, gusto natin muna makita yung mga kaapu-apuhan natin. Diba? Okay. Sige. Also, next, sir, is avoid unhealthy habits such as cigarette, alcohol, and prohibited drugs. Of course, sir, hindi ko naman, sir, sinasabi na gumagamit kayo nun. Pero, syempre, yung mga bagay such as
cigarette and alcohol. Sana, sir, medyo i-minimize natin. And at the same time, kung kaya natin, sir, tanggalin, sir, much better. Especially yung mention, sir, yung sa father side nyo po, yung sa father niyo, is nagkaroon na po siya ng sakit sa lungs. And hopefully, sir, is kumbaga, huwag na natin circularan. Okay? And then, eat healthy. Katulad kanina, sir, sinabi ko na rin po yan, eat healthy, nutritious eating healthy doesn't mean it's yucky. So, meron naman tayo, sir, mga tips paano nang sa ganun, paano din mas mapasarap yung pagkain, sir, ng mga gulay. Diba? We can actually watch. Ang dami-dami na natin dyan, sir, available na cookbook. Diba? Marami na rin tayo dyan, sir, available na sa YouTube din ng mga recipe. Paano nang sa ganun, mas mapasarap natin, sir, yung pagkain, sir, ng healthy. Okay? So, move more. Exercise at least 15 minutes a day. Grabe naman, sir, yung 15 minutes lang naman. Hindi pa natin, sir, magawa. Diba? Yung mga konting, yung ilang minuto na yan, sir, na may spend man lang natin, sir, sa pag-exercise. Diba? Kahit papaano, sir, diba? Kahit papaano is makapagpapawis man lang tayo. Okay? Sir, pabasa nga po ako. So, move more. Exercise at least 15 minutes a day. Important because it improves physical health, boosts mental well-being, increase energy levels, and helps prevent chronic diseases like heart disease, diabetes. It also supports a healthy weight management, strengthen muscles and bones, and enhance mood and sleep quality. Nahihirapan po ba tayo, sir, makatulog? Minsan laulan na madaling araw ako na makatulog. Yan. Isa pa po yan, sir. Lalo na, sir, gumagamit tayo, sir, din ng mga gadgets, diba? So, isa na rin yan, sir, kagandahan, sir, pag nag-exercise po talaga tayo. Is, kumbaga, yung katawan natin is, kumbaga, syempre, napapagod natin siya, diba? And at the same time, nakakapagpapawis po tayo, natalabas po natin din, sir, yung mga toxins din sa katawan natin. And at the same time, sir, yung quality ng sleep natin, sir, is parang gumaganda din po siya. Kasi syempre ho, is kumbaga nakakagalaw tayo, diba? Napapagod din po natin yung katawan natin. Okay? So, doctor's check-up, nagpapacheck up man lang po ba tayo, sir, sa doktor? Minsan, pag saan Kala mo ng trip. Oo, tapos, syempre, pag mandatory yung company. Okay. So, isa pa yan, sir, dapat syempre, diba, dapat meron tayo, sir, regular doctor's check-up para din naman yung makita natin, sir, kung baka mamaya meron tayong sakit. Para muna sa ganun, sir, is, diba, makapag-prescribe naman po din si doc ng mas maganda sa inyong mga option para po nang sa ganun maiwasan po natin yung mga sakit. At kung meron man po tayong sakit, is maagapan po natin siya. Okay? So, healthy planning. Let's talk about your plan, sir. So, based sir, sa mga napag-usapan din natin, di ba? Yung chronic diseases, yung mga lifestyle diseases, yung healthy eating, yung mga causes ng lifestyle diseases. Ano po ba sa inyo, sir? Ano po ba yung plano natin? Para kung nang sa ganun, sir, mas mapa-improve po natin yung inyong lifestyle. Well, after sa discussion, sa tingin ko, ang pinakamabilis na way kasi kung ikakat mo agad, medyo mahirap. Kasi yun na nakasahan. Pakonti-konti siguro, mabawasan yung pag-fast food, yung pag-inom, gano'n. Tapos, basically mag-exercise. Okay, tama. Then also din talaga, sir, syempre, diba, in this hall na, for example, suggestion ko lang din mo, sir, for example, ang pasok po natin, sir, is Monday to Friday. Then we can allot din naman ho at least, sir, ng mga Saturday to Sunday to like do grocery or mamalengke ng mga healthy food para din naman ho, diba, na para nakapag-prepare din po tayo ng mga healthy food para sa atin. Meron po ba tayo, sir, kasama sa bahay? Meron. Family. Okay, I see. So, ayun, sir, diba? Kahit papaano din, sir, I think really the best way para po talaga ma-achieve to is really to talk in your family. Para din naman po nang sa ganun is that lahat po kayo align sa isang goal na, okay, kakain na tayo ng healthy, diba? Kailangan natin din, syempre, mag-exercise. Dapat po kasi, syempre, hindi lang din po tayo, kundi buong pamilya. Diba? Siyempre, mas maganda naman ho na hindi lang tayo yung healthy, kundi ang ating buong pamilya din ho. Tama po ba, sir? So, yun din, sir, diba? Instead of like eating outside, maybe we can just prepare our food ourselves. And then po, sir,
Okay, tapos din po sana sir ha, yung pag-exercise po natin. Then hopefully sir, magkakaroon na po kayo ng time sa pag-exercise din po. Para po din sa ganun, di ba, nababanat po natin yung katawan natin, medyo nagagalaw-galaw mo natin yung mga muscles natin. Okay? Okay. So sir, do you have any questions? So far, na-discuss mo naman lahat. Siguro sa mga suggestions na about sa mga foods na pwedeng alternatives. Okay, sige. Sige sir, siguro isa sir sa magiging, isa kasi sir sa narinig ko kanina sa'yo na sinabi mo na lagi mo talagang ginagawa is pag fast food, tama po ba? So, isa sir sa magiging suggestion ko sa inyo, instead of like doing fast food, pwede na natin sir i-prepare yung pagkain natin gabi pa lang, para sir sa umaga, okay na siya. Like for example sir, salad, diba? Or pwede din naman tayo sir, for example, sabihin natin na kung gusto talaga ho natin sir magkanin, diba? At least sir, less na siya. Kung kaya na ho natin talaga sir, nagawin na lang din siya sir brown rice, diba? Much better. Kasi naman din sir, talaga ginagawa natin is fried rice is punong-puno ng mantika, tapos diba? Punong-puno ng mga bawang, ganun. So, instead sir na kayo, fast food kayo, mag-drive-thru kayo, diba? Naka-ready na po siya sir sa gabi. Like for example sir, sandwich, egg sandwich, tuna sandwich, ganun din sir. Sa tingin niyo sir, ano po ba sa tingin niyo yung suggestion na gano'n? Siguro kaya naman. Yun, before matulog or gabi, yun, mag-prepare na para initin bukas. Okay. Perfect. So, yun lang din naman po, sir. Kung meron po tayo, sir, mga katanungan, okay, magtanong lang po kayo sa amin. And really do hope, sir, marami po kayo natutunan sa amin. So, sir, maraming salamat po sa pakikinig sa aming seminar today. And hopefully po, marami po kayong natutunan. Salamat po. Okay, maraming salamat, sir. Salamat po.